Naranasan mo na bang maging stay-at-home mom? Dito sa Canada, most of the time or most of the years na nakatira ako dito ay isa akong stay-at-home mom dahil meron akong side income din. Hindi talaga totally zero. Kaya I get to stay at home kasi isa pa doon, ang number one reason na stay at home ako is gusto ko talagang alagaan yung anak ko, na ako talaga yung mag hands-on. Kasi aside from dito sa Canada, ang hirap maghanap ng daycare and then mahal. Ang pinaka-reason ko talaga na gusto kong alagaan yung anak ko by myself is sa daycare. Meron na kaming experience na one time is ito ang ano nito, kasi Filipina yung may-ari ng daycare and full pack yung daycare niya, maraming mga bata. And then I think my son was not really taken care of the whole day na nandun siya kasi we were moving out. Nag-move kami ng apartment and then that whole day, me and my husband were thinking na ano kaya natin sa daycare yung anak natin para the whole day is free kami na mag-move, kasi alam mo na kapag may toddler, mahirap talaga mag-move. So ayun, nilagay namin siya sa daycare all day. And then alam niyo ba, yung diaper niya nung pag-drop namin, ganun pa rin yung diaper niya pag pick up namin. And it's so heartbreaking to see your child na punong-puno na yung diaper niya, parang he's already dragging his diaper. Hindi man lang change nung may-ari o yung nagbabantay dun sa daycare. And to think that nangyari yun, hindi natin alam, talagang iniisip ko baka hindi nila pinapakain yung bata, because in that stage also yung mga toddler, diba, they're kind of picky, yung may mga gusto silang kainin at saka hindi gusto. Maybe kapag yung bata ay nag-show ng sign na ayaw ng pagkain is talagang they already give up straight away. So yung bata walang kain all day. So yun talaga ang pinaka-reason bakit ako nag-stay at home. And luckily, yung asawa ko nakahanap ng trabaho or nakapasok sa isang company na medyo malaki ang sweldo. So, mga above $30. So, I get to stay home. And ang reason din kaya I get to stay home, yung talagang meron akong concrete reason na makapag-stay home is I have a side business and I'm making a bit of money. Pero nung few years back, it was really good. Yung business ko was really making money. So, nakapundar kami ng mga nasa Pilipinas, like we pay off our debt, so it was really good. But right now, unti-unti siyang, after the pandemic, unti-unti siyang nag-less and less yung sales niya, kaya hindi na siya masyadong busy. Pero aside from that, meron din naman akong isang ginagawa. I'm filing taxes, and yun nga, right now is not filing season. Filing season is from February to, I will say, June. So, yun. Next year na naman ulit. Kaya hindi ako masyadong busy talaga sa business ngayon. And yun yung reason kaya I'm able to stay home. Kasi meron din naman akong kaunting income. Ang common misconception ng mga tao na dito sa Canada kapag ka, or even kahit nasa Pilipinas ka, na kapag stay at home mom ka is nakahilata ka lang buong araw, nakaupo ka lang sa couch or sa sofa buong araw, which is in reality hindi, dahil ang mga nanay or ang mga tatay na nag-stay at home ay busy din kasi sila yung naatasan sa mga gawaing bahay, yung pag-aalaga ng mga bata, paghahatid sa school. So for example, sa akin, sa umaga, gigising ng 7 a.m. Kasi yung mga bata dito sa Canada, 8:30 yung pasok nila. So, 7 a.m., around mga ganun. Kaya, doon ako nagigising yung mga time na yun. And then, magpre-prepare ng lunch ng anak. And then, after that, is ihahatid sa school. And pagdating ko dito sa bahay, niloload ko yung laundry. And then, naguhugas ng pinggan, may mga hugasin, ganun. At pagkatapos niyan, ay gumagawa ako ng kaunting kung ano yung gagawin ko sa business ko, kung magtatahi ba ako, magpapackage, ganyan. Medyo busy talaga. And after that, magtatanghalian na, kain, and then I'm leaving house by 3 o'clock kasi susunduin ko na yung anak ko, mga lumalabas ng mga 3:25, ganun. So, kaya 3 o'clock ako kasi before 3, kailangan na-package ko na yung mga orders ko kasi pag
tungtong ng 3 o'clock is pupunta ako sa Canada Post, sa post office kasi ida-drop off ko yung mga packages and then punta na ako agad sa school after niyan. So yun, pipick upin yung anak and then pagdating sa bahay ay mag-isip na naman kung ano yung lulutuin. So tatapusin yung kung ano yung mga linis-linis na gagawin, pagtutupi, ganyan. Tapos magluluto and then by 6 p.m. meron din akong klase sa sa online. It's Tuesdays and Thursday kaya ayun, ando na naman ako for 3 hours until 9:30 and between that time kapag may break tsaka ako nag bedtime routine, nag nighttime routine sa sarili ko. And then after that, bedtime na. Matutulog na. So, ibig sabihin sa buong araw, yung parents, yung mga stay at home na parents, busy talaga. Akala lang nila, since wala tayong work na 9 to 5, yung may office work or kung saan man na may employer tayo is hayahay na yung buhay natin. In reality, hindi. Mabuti pa nga yung mga may trabaho sa labas kasi yung magtatrabaho sila ng, for example, 8 hours sa isang araw, alam nila na may sahod sila, hihintayin sila sahod. Yung mga nanay, tatay na nasa bahay, nag-stay at home, nag-aalaga ng mga anak, walang sweldo. Ang talagang nakakapagpasaya lang, yung parang in return lang is yung peace and happiness and yung makikita mo yung mga anak mo na well taken care of, ganon, yun lang yung parang kapalit sa pagiging stay at home natin ng mga magulang. At saka ewan ko kung bakit yung mga stay at home na mga nanay at tatay na yun yung laging nag-aalaga sa mga anak is parang yun lagi yung naging default na parent. Default means kahit na wala kayo sa bahay, for example ay lumabas kayo kumakain sa isang restaurant, kapag yung mga anak natin ay may needs doon, umiiyak, grumpy, nagme-meltdown, yung stay at home na parent, yun yung laging naging default parent kahit saan man magpunta. So, aside from dito sa bahay, before tayo lalabas, tayo yung stay at home parent. Tayo yung nag-impake, make sure na may gatas na dala, may diaper na dala, yung diaper bag is kumpleto before lalabas para pagka andun na kayo sa labas is andun yung lahat ng gamit na kailangan ni baby or ng anak nyo. And then pagdating doon, ikaw yung nag-aalaga, ikaw yung katabi ng anak mo, ikaw yung nagsusubo, ikaw yung pag may meltdown. Hindi naman sa lahat ng family ganito, pero most usually talaga ang nangyayari ay ganito. Ako, in my case, luckily medyo malaki na yung anak ko, 11 years old na siya, nag-11 lang siya this month. And kapag ganung edad na talagang medyo makakahinga na tayo kasi sa ganitong edad, yung anak ko, siya nang nagliligo sa sarili niya, siya nang nagtututbrush, siya nang nagbibihis. Parang majority of the tasks of being a mother na hands-on na yung pag-aalaga talaga na hands-on is parang lifted na. Medyo easier na siya pagdating ng mga ganitong edad. Kaya dun sa mga families na ganito yung setup na naging default parent, yung stay-at-home mom, kahit na wala sila sa bahay, kahit andun sila somewhere else, lumalabas, talagang may mental labor or load talaga yung parent na naging default parent. Parang sa kanya lahat yung mental and emotional load na kung ano man ang asal ng bata or ng anak, kung nasa labas kayo, is kailangan ikaw yung mag-a-attend. Ikaw yung magkukonsol ng anak mo, talagang mentally and emotionally, kailangan ikaw ang nag-a-attend. Pero alam nyo ba, dapat hindi ganito yung setup Dapat, pagka andyan yung isang parent, yung for example, yung babae, yung nasa bahay, and then yung asawa nyo na lalaki ang nagtatrabaho. Pagka dating niya sa bahay, or yun, lalabas kayo, kailangan magsishare din siya ng kanyang part as a parent. Siya rin minsan magkukonsol sa anak, kapag if the child allows. And you can console your kid naman siguro, your child, kapag ikaw ay laging nandyan para sa kanya, kung you are physically present at home. Kasi kapag nagtatrabaho ka, and then pagdating mo sa bahay is wala ka ring paki sa anak mo, talagang emotionally hindi siya attached sa'yo. So, always, ang hinahanap is si mama, kung sino yung andun sa bahay, laging mama. Kaya kapag nasa labas kayo, kung ano man ang ng bata, pangangailangan, hindi mo siya malapitan or hindi mo siya makonsol kapag umiiyak kasi emotionally, wala yung attachment mo dun sa bata. Kasi most of the time, kahit na physically present ka sa bahay nyo, mentally, hindi mo inatin yung anak mo. Hindi ka nakikipag-bond sa anak mo kahit na may time ka. Instead, nag-i-scroll lang.
And that's the reality of most of the households. Talagang, even kami, we have done that before. Na ganyang pero we're better now. I would say we're better now. And that's one of the things that I'm proud of what we have become as parents, kasi we are really constantly trying to grow as parents. We're constantly trying to make ourselves better, make ourselves grow, make ourselves aware of how we take care of our son and how we show him love. So for parents out there, if you are kind of struggling dito sa aspeto ng buhay nyo, yung parenting, there are, I would say na, mag-DIY kayo self-help books, watch videos on parenting. There are ton of content creators out there na nag-share kung paano mag-parent the right way. Kasi alam naman natin na the Filipino way, we have, in our culture talaga, yung kinagisnan natin is really, kailangan pang mag-catch up sa kung ano yung tama. We still have a lot of toxic parenting style na nangyayari up to today. Culture natin andun pa din. Kaya it's up to us, this generation, it's up to you and me or us to break those toxic parenting style or culture. There's a saying that goes, success is not always measured by money but by the smiles of our children. And this is so true in my opinion, kasi ako mismo, this is my experience. This is what I am experiencing all these years. Na kahit mga time na wala kang income na pumapasok, walang kita kasi hindi ka nagtatrabaho sa labas, nag-aalaga ka lang sa anak mo, it will pay off if you see your children thriving, if you see your children happy, well taken care of, well fed, well clothed, clean. That is the trade-off of being a stay-at-home parent. Na kahit na wala tayong ni singkong duling nakita, kahit walang ni isang sintimo na pumapasok sa wallet natin every month, still we're happy. Dahil nakikita natin ang mga anak natin na healthy at saka naaalagaan ng mabuti. Ganun naman talaga, normal na normal sa atin, no, kahit na, especially sa Pilipinas. Kasi, ang nangyayari talaga na set up doon is, yung nanay or tatay ay nag-abroad, and then, yung isang parent ay nasa bahay, nag-aalaga ng mga anak, yun yung nagmamanage ng pera, tumatanggap ng pera, allotment, kung si man yung asawa. Tsaka yun, siya talaga yung lahat, siya yung lahat na nagmamanage sa household, kasi yung asawa is andun sa malayong lugar, nagtatrabaho, yun ang kumikita ng pera. Ito talaga yung setup sa atin, kaya parang hindi na to stranger sa ating mga Pilipino, yung pagiging stay-at-home parent. However, kapag dito tayo sa country like Canada, parang hindi pa siya masyadong common dito na ang isang parent ay nag-i-stay at home. Pero kapag gusto nyo talaga na yung anak nyo ay maalagaan na mabuti, hindi nyo lang i-drop off sa daycare. Dahil as I mentioned, it's really hard to find daycares na talagang maganda yung pag-aalaga nila sa mga bata, and tamang-tama yung ratio nila sa mga bata versus sa mga nag-aalaga. Kasi dito sa Canada, yung mga daycares, hindi rin sila pwede basta-basta na tanggap ng mga bata. Kailangan may ratio ng caretaker or yung caregiver versus yung amount ng bata. Depende sa edad ng bata. So kung tatanggap sila ng babies or really young toddlers, kailangan konti lang talaga versus sa isang maybe 3, I think, I'm not sure. Pero ang alam ko ganun. Yung isang baby nga, I guess, dalawang baby is, I think, isang caregiver, if I'm not mistaken, but I'm not really sure kasi nung baby yung anak ko, dito sa Canada, maalagaan mo talaga kasi 1 year yung maternity leave mo. So sa amin naman, kami mag-asawa, how I'm able to, as I mentioned, like the very first part of this video, kaya I'm able to stay at home kasi nga meron akong side income, and this part also, dito sa part ng buhay ko na naging stay-at-home mom ako, hindi rin ito yung, ay gusto ko talaga maging stay-at-home mom, ayaw matrabaho. No, nangyari to dahil merong nangyari sa akin. So, in my first and second video, I guess, I mentioned na there was a major change sa buhay namin dahil may nangyari, and that was because I went into a major surgery dahil sa ectopic pregnancy ko, na I lost a lot of blood, I almost died, ganun. So, that prompted me para magstay at home. Kasi nung time na yun, I have to quit sa trabaho ko na care aid dahil it was a heavy job. Heavy siya, and then I could not just go back after 2 months kasi for me, I feel like
maano yung tahi ko sa tiyan kasi medyo malaki talaga siya and I can still feel na hindi talaga siya heal. After few months, hindi pa talaga siya heal. So, hindi na ako bumalik dun sa work. Nag-quit na ako. So, I had a chance to explore online opportunities para kumita ng pera. So, ako na I would consider myself creative and then I have a passion na magtahi. So, yun yung parang naging ano ko na kumita ng pera dahil sa handmade business. So, ayun. It's been, nung nag-start ako noon mga 2019, up to now, I'm still doing my handmade business. Na-transition ko siya into something different pero still the same, like creative stuff pa rin and then handmade. And all these years na nagstay at home ako, I didn't stop there na I'm doing handmade stuff and then I'm selling. Hindi ako nag-stop dun. I'm still learning every day. I'm still trying to learn new skills. Kaya I'm into bookkeeping, I'm doing taxes, ganyan. I did not go to school officially as, you know, accounting or something para makapag-file ng tax. I did training, ganyan. And hindi yung training yung nakapag ano sa akin para I have this confidence na mag-file ng tax or yun, mag-set up ng business para mag-file ng tax and then mag-register sa CRA. Ang nakapag ano talaga sa akin is yung days, weeks, like I don't know, hundreds of hours of trying to learn on my own sa internet kung paano, and then I have been doing it few years bago ako talaga nag-open ng business. It's when I knew na ay pwede pala akong magganito kahit na hindi ako accountant. I really want to learn new skills because aside from backup siya na kapag wala ng ganito, pwede, ito na naman yung gawin mo to make extra money, ganyan. Yung utak kasi natin, pagka hindi tayo nag-constantly learn, wala tayong ginagawa para always ma-stimulate yung brain natin, nagiging stagnant siya until one day you realize na yung utak natin is parang kinakalawang na. So yun, I'm enjoying being a stay-at-home mom because I'm doing the things that I love to do. And apart from doing the business na talagang gusto kong gawin, on the side, I'm doing things that I want to do. I'm happy to do. That's why I'm enjoying myself kahit na wala akong kausap. Mag-isa ako palagi dito sa bahay. I'm enjoying my life. Speaking of being alone all the time, hindi natin maiiwasan, lalo na dito sa Canada, na we feel like we're isolated from the outside world dahil we're staying at home. And if you stay at home in the Philippines versus you stay at home in Canada, there is a huge difference. Number one is yun nga, you will really feel isolated away from people. Dahil kahit na may kapitbahay ka na Pilipino, kahit na may mga kakilala ka or kaibigan ka na Pilipino talaga, hindi ka basta-basta na makipagkita ka sa kanila kasi they have work and you know, you're staying at home and you're also busy doing your stuff like parenting and then managing your home. And then sila yun nga may mga trabaho and then if they're home, kapag ka day off nila, gusto rin nilang magpahinga. So talagang it's not easy to be with them and like, you know, doing mariteseng, marites, chika-chika. Kasi yung mga tao dito sa Canada ay busy. But doon sa Pilipinas or dyan sa Pilipinas, if you're in the Philippines, medyo mas hindi ka isolated. Kasi, yung kapitbahay mo, pwede kang, you know, pag lumabas ka sa pintuan, magdidilig ka, tapos andun din yung kapitbahay mo, you get to talk to them, kung kahit na no? Mga chika-chika, kung ano mga balita, mga nangyayari sa paligid. Yun nga ang difference, kasi dito sa Canada, kahit na summer, pag lalabas ka, wala kang makikitang tao. Yung mga makikita mong tao is yung naglalakad lang papunta dito dyan, like walang pakialaman, they won't even look at you. Ganon. Kahit ang mga Pilipino, ganon, basta hindi mo kakilala, walang hi, ganon, maybe smile pag nagka-eye contact kayo, pero iba dyan sa Pilipinas kasi kahit na yung mga kapitbahay na bago, no, hindi mo masyadong kilala, talagang kailan kayo lumipat? ganyan. Dito, it's really totally different kapag stay at home kayo na parent or na individual. There is a chance na kapag hindi nyo alam kung paano i-manage yung, you know, emotional struggles nyo, baka ma-depress kayo or you'll get to the point na maghahanap ka na lang ng trabaho and then mag-give up ka na as a stay-at-home parent kasi gusto mo nang makipag-usap sa tao, gusto mo nang makipaghalubilo, gusto mo na may mga tao na makita araw-araw at saka makabanding, ganon. Kaya dyan sa part na yan, hindi talaga madali ang pagiging stay-at-home parent, no? And aside from that, kapag, for example, dito sa Canada, no, I've done this many times. Diba,
yung asawa mo, yun lang talaga yung parang nagiging kaibigan mo. Yung asawa ko, yun lang talaga yung parang kaibigan ko. And best friend, and then sometimes best enemy. So, kapag may tampuhan kayo or nag-aaway kayo, so wala na. Yung isang kaibigan mo, wala, hindi kayo nag-uusap, nagtalikura kayo, ganun. And it's normal. Normal lang yun kasi tao lang tayo. And kapag walang mga misunderstanding na nangyayari sa inyong dalawa, hindi rin kayo mag-grow. So, in a relationship, in marriage, that is really normal. So, that is one of the hardest parts of being a stay-at-home mom or dad or stay-at-home parent. And the most important reward na matatanggap natin as stay-at-home parent, even though wala tayong sweldo, is yung nakikita natin na yung anak natin ay growing up to be a good man or woman or a good teenager, yung well-mannered sila, respectful, ganun. That is the most rewarding part for me, ha. I see it in my son. Kapag na-realize ko to, talagang iniisip ko na all these years na nagstay at home ako, kahit na sa isip ko sometimes may pumapasok na mga negative na I know these people are saying ganun, ganyan. Pero ito yung reward na iniisip ko na it's all worth it. Kasi yung anak ko, he's growing up to be a God-fearing, respectful, everything will be worth it. Kahit na ngayong time na to ay meron kayong struggles as a parent na, for example, yung asawa nyo ay nasa abroad, mag-isa kayo, and you have a couple of children na inaalagaan, it will be worth it. Trust me. One day you will look back and you will be thankful na kayo mismo yung nag-aalaga sa anak nyo instead of other people. Because aside from the reward na mafe-feel natin na they're growing up as good people, it's the fact na you were there while they were growing up. And alam mo, hindi natin maibabalik yung childhood nila. We cannot go back to that time na maliit pa sila, na kailangan nila ng pag-aalaga, kailangan nilang may mag-change ng diaper nila. It will never go back. We cannot go back to that time. That's why it's all worth it. And alam nyo ba na kapag nag-stay at home tayo, and tayo yung nagmamanage sa buong household natin, nagiging CEO tayo. Kaya wag kayong mag-alala, meron tayong title. Meron businessman pa rin tayo, businesswoman, kasi we're managing everything around the house. And wala yung mga CEO sa mga company. Kasi tayo, we're doing everything. We're doing everything para mabuhay yung mga anak natin. They're well taken care of. And CEO tayo na walang sahod. Yun lang. Wala tayong sahod, but we're doing it every day. Wala nagsasabi sa atin na, hoy, kailangan mong gawin yan. We just do it because we're parents. We're not making money out of what we're doing every day. Kahit na hard work man yan, kahit gaano kahirap yung gagawin natin para sa pagmamanage ng household natin, wala tayong sahod. So that is one of the invaluable things that you can do sa buhay. Kaya wag kayong mag-alala kung kayo ay stay-at-home parent. We're very valuable sa society. We're very important. Alam niyo ba kung bakit important din tayo? Dahil if we're raising our kids on our own, na nadisiplina natin sila ng mabuti, of course, we are raising the future generation. Sila yung magiging future adults na it will determine kung yung community natin ay meron bang mga mabubuting tao or hindi. So yes, we are doing the most important aspect of being a human being. And this video is not about stay-at-home parent. Talagang ito yung mini-mention ko lagi, pero I'm not discrediting yung mga parents na, of course, they're working out there, especially like for me, sa asawa ko, I'm not discrediting the other parent na they're trying hard para kumita ng pera, para mabuhay nila yung family nila, yung asawa at mga anak nila. If you are a stay-at-home parent and nakarelate ka sa mga sinasabi ko dito, I would really appreciate if you leave a comment kung ano ang nasa isipan nyo, kung ano ang nafe-feel nyo, kung ano ang gusto nyo sabihin sa akin, or whatever you think about this video, if you find it useful and if you find it inspiring. So guys, I'm hoping to see you again dun sa mga next videos ko, or watch my other previous videos if you would like. I will link some of this here, right here in this boxes somewhere. And your like and subscription is very important for me. It warms my heart, and I would really appreciate if you do subscribe to my channel, turn on notifications, of course, in order to get all of my uploads. Thank you so much, and I'll see you on my next video.